At Jessica, sa loob nga raw ng 1 hanggang 5 taon ay posible nang mailatag o maitayo yung mga common telco towers na gagastusan at bubuin ng mga kumpanyang nakipagkasunduan sa DICT. Napa-fist bump pa ang mga opisyal ng Department of Information and Communications Technology o DICT at Chinese company na China Energy Equipment Corporation o CEEC matapos magpirmahan ng isang Memorandum of Understanding o MOU para maging isa sa mga common telecom tower providers sa Pilipinas. Ang DICT ang tutulong para magproseso ng kontrata ng CEEC at 5 iba pang foreign companies sa pagkuha ng mga permit gaya ng acquisition of sites, right of way at iba pa. Ang mga ganitong uri ng requirement ang karaniwang problema rin daw ng Globe at Smart kaya hindi makagawa ng maraming cell towers. Sa kasalukuyan ayon sa DICT, ang 19,000 na towers sa bansa ay pagmamayari ng Globe at Smart kung saan hindi raw sila nag-share ng towers. Kaya malaking disadvantage daw ito sa mga telco subscribers dahil sa mga customers ng Globe at Smart ipinapasa ang mga bayarin sa mga towers na ito. Napag-iwanan na raw ang Pilipinas pagdating sa common tower providers ayon sa DICT. Kailangan pa raw ng Pilipinas ng karagdagang 50,000 na towers para lang makasabay sa ibang bansa pagdating sa bilis ng internet at telecommunications. Ipinagmalaki naman ng Chinese company na CEEC na kaya nilang gumawa ng 50,000 telco towers sa Pilipinas. Sa katunayan, $4.4 billion daw ang pledge nilang investment sa paggawa ng tower. Our capability of constructing and investing here is 50,000 towers, no problem. Final number of the towers to be built will be based on the demand of the operators. Sa pagdami ng mga telco towers dahil sa common tower policy, asahan na raw ang pagbilis ng internet speed sa Pilipinas. Ayon sa DICT, sa ngayon kasi, nagsisiksikan sa isang telco tower ang mga customer ng mga telco. Kung 5,000 ang sa isang tower, kahit ano, kung yung internet speed is going to be, internet capacity will be distributed to 5,000, talagang babagsak yun. No? Pero kung yan ay distributed to just 1,000, talagang ma-maintain mo yung bilis nga. Pati raw mga drop calls at problema sa mga text messaging, may iwasan na. Kaya nabubulunan, drop calls, nako-congest, no? Mahina, mabagal. Because ang daming gumagamit ng towers. The ideal is just not more than 1,000 per tower. No? So yun. So all of this will benefit the public, the telcos, and of course the government as a whole. Sa pagpasok naman ng common towers at 6 na foreign companies kabilang na ang sa China, sabi ng DICT, walang dapat ikabahala ang publiko pagdating sa issue ng cybersecurity. Tower lang yan eh. Ang magkakaroon ng threat will be the telecommunication company. So yun lang tutukan namin yung tatlo. Hindi yung tower dahil walang information na binibigay itong tower. Ayon sa CEEC, hindi pa nila nakakausap ang Mislatel, ang ikatlong telco mula rin sa China na papasok sa Pilipinas. Pero ang Mislatel inaantay na lang matapos ang kanilang post-qualification at binigyan ng hanggang February 17 para maayos na bago ito dinggin sa Senado. At Jessica, ayon sa DICT, itong mga common towers na ito ay pwedeng paghati-hatian ng Globe, ng Smart at magiging ng ikatlong telco na pumasok nga sa Pilipinas, yung Mislatel. Pero depende pa rin yan, Jessica, kung ano nga ang kanilang mapagkakasunduan. Jessica? Papayag kaya ang Globe at ang Smart, pati na yung third telco, JP? Kasi ang alam ko, medyo meron silang pagtutol dyan sa common towers, ha? Alam mo, Jessica, sinasabi ng DICT, bangaman ine-expect nila yan, parang pero based doon sa kanilang pagko-compute, parang lalabas, makatitipid daw ng husto rito, yung Globe at Smart,
kung sila ay kukuha na lang ng kumbaga sila ay mag-acquire na lang doon sa mga common telco na ang gagastos at ang bubuo nga ay yung mga kumpanyang ito mula sa ibang bansa na nakipagkasunduan sa DICT. So pabor daw sa kanila kasi wala silang nakikitang reason para hindi ito tanggapin ng GlobalSmart. Pero syempre may mga ibang issues pa yan na kanilang nire-resolve, no? Bukod pa doon sa common tower. Tignan na lang daw natin kung paano nga papasok o sino ang makikipagkasunduan dito sa mga common telco tower na pumasok na at nakipagkasunduan na. Yung Miss Latel, Jessica, ine-expect na makikipagkasunduan dito sa Chinese company na ito dahil nga ito mula din sa isang sa China, pero sabi nung Chinese company na ito, wala pa silang arrangement sa ngayon. Alam ko, isa sa mga dahilan kung bakit hindi naging mabilis ang pagtatayo ng tower, no, ng Smart at ng Globe, yung pagtutol mismo ng mga residente in exclusive subdivisions and villages. Kasi ang concern ng mga residente, baka masama sa kalusugan yung tower kasi may ini-emit daw yan na hindi maganda sa kalusugan. Paano ma-override nitong gagawa ng mga common tower na ito, yung health concern na yan ng ilang mga residente? Well, Jessica, DICT raw mismo yung kumbaga mag-facilitate para sa pag-a-address ng mga problemang ito. Kasi nga, aminado, Jessica, ang DICT na may mga red tape, may mga health issues, may mga iba pang right-of-way issues na dati ng problema ng GlobalSmart. Kaya nga, 19,000 lang na towers yung nabuo nila sa makalipas ng mahigit 20 taon na kanilang pagnenegosyo. No? So, ito raw yung mga bagay na ito, inaaral daw ng DICT at titiyakin daw nila na sa pagpasok nga sa MOU ng mga kumpanyang ito, sila na ang mag-aasikaso ika nga para hindi na sila masagabal o kumbaga maging maluwag yung kanilang pagbuo ng mga common telco tower na ito na by the way ang isang 1,000 telco tower daw kayang buuin sa loob ng 1 taon at kung ito naman ay abot ng mga 5,000 sa loob ng 5 taon. Jessica. Okay. Pero JP, isa pa sa masalimuot na issue has to do with cybersecurity, no? Lalo na, I think yung Huawei, no, as of today may balitang parang ina-accuse ito ng may ginawang hindi tama, no, in other countries, no. Overall kasi may suspicion pagdating sa foreign countries for that matter coming into another country, no, at nagtatayo ng telco facility. More so itong China na may issue tayo pagdating sa ating mga teritoryo, tapos ayun nga yung third telco backed by a Chinese company, and then itong kontrata na naman na ito, China na naman, involved na naman. So, I'm sure hindi mawawala yung takot at yung mga pangamba. Kahit nasabihin ng DICT na tower lang yan, has nothing to do with the content na ipapasa. Kaso, pag tower yan, di ba, yan ang makakasagap yan ng mga content. At I'm sure, yun ang pangamba ng mga natatakot ng pagpasok ng China dito sa telco industries ng Pilipinas. Absolutely, Jessica. Alam mo, hindi naman itinanggi ni mismong kalihim ng o acting secretary ng DICT yung concerns na yan. In fact, sabi niya, ang binabantayan talaga nila, lalong-lalo na, yung pagpasok ng China Telecom dahil hindi naman daw maikakaila yung agam-agam ng ilan na meron ngang issue o meron ngang existing na dispute ang China at ang Pilipinas dyan sa territory sa South China Sea. May mga issues nga concerning cybersecurity sa pagdating sa mga Chinese company. So sinasabi niya, binabantayan nila yung mga telco, pero hindi lang naman daw yung Miss Latel na papasok pa lang. Pati raw yung GlobalSmart, may mga pinagkukunan daw ito, ayon sa DICT ito, Jessica, na mga parts o yung mga, kumbaga yung mga kanilang mga kaakibat sa kanilang telco business ay may mga certain percentage na Chinese din. So wag naman daw i-isolate lang yung Miss Latel, no? So babantayan daw nila lahat yung mga telco, pero pagdating daw sa tower, yung tower na pagtatayuan, ang paliwanag dito ng DICT sa publiko, wag daw kayo mag-alala kasi tower lang daw ito. Ang dapat daw nating intindihin, which is ginagawa naman nilang bantayan, yung mga telco company. Dahil yun daw pumapasok yung mga information. Siyempre, ayon yan sa DICT. Jessica. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.